Magandang araw! For today's video, may gawain nga po kami ngayon sa church. Kaya naman nagluto kami ngayon ng pininyahang manok, spaghetti at humba. Kaya naman tara't samahan niyo po kaming muli sa aming napakaraming kaganapan ngayong araw. Magang-maga pa nga lamang ho ay nag-asikaso na rin nga kami kaagad sa pagluluto at nang mas maaga-aga rin nga ning makakatapos. Kaya't eto at pinagtulong-tulungan na nga namin ang paggagayak at pag-iintindi nitong mga samya at rikadong agamitin. Medyo matagal-tagal na rin nga kaming hindi nakakapagluto ng ganitong klaseng putahe. Kaya naman ito at pagbibigyan nga ni ang hilig at nang walang ligali. Isa rin talaga ito sa mga simple at napakadali din lamang lutuin. Ayan nga at pagkatapos matadtad itong manok ay hinugasan ko na yan nga ng maigi. At kapag ganito nagaluto nga pala ako ng pininyahang manok ay inuuna ko na rin nga palang ipagpiprito itong carrots at patatas para hindi rin nga rin madaling masira yung karne. At pagkaluto naman ay set aside nga muna natin yan at ngayon naman ay umpisa na rin nga pala natin ang pagigisa nitong sibuyas at saka ng bawang. At kapag lumabas na nga ang kanyang aroma ay saka naman natin isusunod isang kutsa itong mga karning manok. Bali gigisa-gisa nga lamang natin yan hanggang sa lumabas nga ang kanyang tubig-tubig. Bali naglagay na rin nga ho ako diyan ng mga kaunting pampalasang asin at paminta at pagkatapos ay tinakpan ko na rin nga muna para mabilis-bilis maluto. At syempre para mas kumpleto ang ating pininyahang manok ay ito at maglalagay rin nga pala tayo dito nitong Jolly Pineapple Tidbits. Sulit na sulit, siksik at talagang napakaraming laman. Tignan nyo naman mga mare, binawasan ko ngayon ng kaunti at tinikman ko. Abay anong pagkakatamis. Abay anytime anywhere kapag gusto mo magluto ng ganitong klaseng putahe, hindi mo na nga po problemahin ang pinya kahit hindi tag-season dahil solve na nga yan sa Jolly Pineapple Tidbits. At ayun, bukod sa pulong kapag ganitong medyo malapit na nga palang maluto ay nilagay ko na rin nga pala diyan itong kakang gata o yung pinakang malapot na gata. Nagdagdag na rin nga pala ako diyan ng kaunting pampalasang patis at saka ng chicken cubes. Bali pa kukulo-kuluan na nga lamang natin yan hanggang sa maluto-luto. Etong isa sa mga putahe na natutunan ko rin nga lamang kapag pumupunta nga na ako ng punsyonan. Minsan ko nga ning natikman ay anong pagkakasarap din pala kaya naman pinag-aralan ko rin nga ning lutuin. Kapag talaga may mga pagkaing bago at natitikman nga na akong masarap ay pinapag-aralan ko talaga yung lutuin para kahit paano nga ni magawa ko din sa bahay at mapatikim ko rin dito sa amin. At ayan, nung malapit na nga po palang maluto ay nilagay ko na rin nga pala diyan itong mga bell pepper para sa dagdag bango at aroma at kakaibang lasa. Ito yung mga ulamin na kalimitan sa mga handaan mo nga lamang matitikman pero kayang-kaya mo ding lutuin mga mare kahit sa ordinaryong araw. Nako, asbok pa nga lamang na rin mga mare talaga namang nakakagutom na at mukhang masarap. At yan at eto na nga po at luto na rin nga itong ating pininyahang manok. Bali ayan at nilagay ko na rin nga pala dito sa pinakang lalagyanan para lumamig. At eto nga pala dahil talaga namang ako'y nagugutom na rin na hindi na nga ako nagpahuli at sumubo na rin. Kain tayo mga mawe. Thank you po rin sa lahat ng blessings. At ayan, at pagkatapos ko naman nga akong magluto ay eto namang nanay ko ang magasalang nitong humbang karning baboy. Bago nga niya isalang ay paghahalo-haluin daw nga muna niya yung mga samya at ricado. Bale naglagay na nga pala siya diyan ng bawang, sibuyas, banana blossom at saka nitong black beans. At syempre hindi pwedeng mawala sa humba ang toyo, suka at saka asukal. Bale ayan at pinaghalo-halo nga lamang ho niya yan ng maigi. At ayan at nilipat na rin nga pala namin dito sa malaking kaldero dahil medyo matagal-tagal din nga ang pagluluto ng ganitong klaseng humba. Halos may 2 orasin din nga ang pagkasalang namin ito at ayan ang matingnan ko nga ay talaga namang medyo malambot na talaga namang kakoy parang anong pagkakasarap lalo na nga nitong sabaw. At ayan ang panghuli, etong kapatid ko ay magaluto rin daw naman siya ngayon ng spaghetti dahil syempre kapag bata ay talaga namang paboritong-paborito ang ganitong spaghetti. Eto yung tingin pa lamang talaga ay paniguradong matatakam ka na nga kaagad at parang gustong-gusto mo na nga kaagad kumain. Abay sauce pa nga lamang ay napakasarap dahil napakaraming sahog niyang karang giniling. May 3 kilong spaghettihin nga pala itong niluto ngayon ng kapatid ko at para daw nga siguradong hindi magkakaubusan dahil paborito nga ito lahat halos ng mga bata. At ayan dahil tuwang ako nga rin natatakam na nga kaagad ay di humingi na nga kaagad ako at ang matikman na talaga namang kakuy anong pagkakasarap ay shot merienda muna kita din mga mawi. At ayan at pagkayari niya nga magluto nitong spaghetti ay ditinulungan ko na rin nga siya dito sa pagpapak. May git 50 packs nga pala itong ginawa namin ngayon at hari nawa nga ni ay hindi magkulang bagkus ay sumobra pa. Fast forward at bandang alas 3 nga ng hapon ay dumiretso na rin nga kami dito sa church para sa gawain namin ng kids worship. Isinali nga namin dito yung mga batuta namin si Ate Kierning at saka si Alicia para kahit bata pa nga lamang sila ay mamulat na sila sa mga ganitong gawain. Nakakatuwa din nga lamang sila makita na talaga naman nag-e-enjoy sila makisalamuha sa mga kapwa bata.
At isa pa, kahit bata pa nga lamang sila ay natututo na nga sila na tuwing araw ng linggo ay dapat ipamalagi nga sa bahay-sambahan. Ganito din nga kami ng mga bata pa lamang kami, sinasama na din nga kami ng mga magulang namin sa church, kaya hanggang ngayon nga ay talaga namang kinagisnan na namin. At yun din talaga ang gusto namin makamulatan ng mga anak namin, yung ganitong klaseng pagtitipon. Nakakatuwa din naman talaga at nakikita ko nga nag-e-enjoy sila at nasisiyahan sila sa mga ginagawa nila, at lalo pa nga na marami rin silang nakakalarong mga kapwa bata. Sabi nga lamang doon sa isang Bible verse kong nabasa sa Kawikaan 22:6 ay turong araw sa bata ang mga daang dapat niyang lakaran upang hanggang sa paglaki ay hindi niya ito malilimutan. Kaya habang bata pa nga lamang ay maganda na rin ngayong ganitong nakakagisan nila yung ganitong mga pagtitipon hanggang sa makasanayan nila hanggang sa paglaki. At ayun nga po, at pagkatapos sa mga ilang programa namin para sa mga bata ay eto, at naghain na rin nga kami para mapakain na sila. Ang sarap din talaga sa puso na makitang nag-e-enjoy din talaga ang mga bata at naliligayahan nga sila sa kanilang mga pinanggagawa. At pagkatapos namin mapakain lahat ng mga bata, eto, at kami naman nga nagsalo-salo nitong mga pagkain na niluto namin. Hinain na nga namin din yung spaghetti, humba, at saka ito yung niluto kong pininyahang manok. At sabi naman nitong kumarihin ko ay masarap naman daw. Ay shit, kain tayo mga mawe. Thank you Lord sa lahat ng blessings. And yun lamang muna nga rin po for today's video. Maraming salamat po sa inyong pananood. God bless.